And I'm not a conspiracy theorist, not adding up, and it's pretty. Wala namang masama sa maging conspiracy theorist, selectable. Actually ngayon mas ano na 'yan eh, mas kasi unang-una parang every time na sasalungatin mo yung mga naririnig mo sa media, 'di ba? About big pharma, about the wars, the news, 'di ba? Ah, yung mga kung ano-ano pa just to discredit you sa tawagin kang conspiracy theorist. 'Di ba? Pag merong corruption, ayaw nilang sabihin, 'di ba? Kesyo ah kinlay mo na ulyanin na si Biden. Tapos, hindi, conspiracy theorist ka. Kahit obvious naman, di ba? So, minsan, hindi na ako, hindi na ako, kumbaga, wala nang epekto yung brand na conspiracy theorist para sa akin. It's, para, sa akin nga ngayon, parang more on invitation na siya to, pag, let's say, pinagdidiinan na conspiracy theorist ka, the more mas maku-curious ako kung ano bang sinasabi nitong tao to. And then you're just gonna have to think for yourself ano yung nangyayari. A lot of the conspiracy theories are becoming true, di ba? And sometimes kasi yung ibang conspiracy theory, like let's say flat earth, so what? Kung if people think kumbaga, the earth is flat, so what? And a lot of these people naman are, like, let's say, si Bryce Mitchell, nung UFC fighter, di ba? Parang hillbilly, siya eh, farmer sa US na UFC fighter. And, flat earther siya, di ba? Tapos sa young earth believer siya. So creationist, young earther. Does it affect me? 'Di ba? Does it affect everyone else? Not really. Unless gawin mo siyang ilagay mo sa posisyon na na gagawa siya ng policy tungkol sa, siguro pag ginawa mo siyang tawag dito. Gawin mo siyang head ng weather something, 'di ba? Ng pag-asa dito sa Pilipinas. Yun siguro magkakaproblema ka. Pero kung naniniwala ka lang naniniwala lang siya na flat ang mundo, hayaan mo siya, 'di ba? It's to discredit the people who are telling the truth to make them look crazy. Well, sometimes meron din naman kasing flat out na mali, 'di ba? Like so pero like I said, weigh in kung ano yung potential damage na pwede mangyari if people believe in a conspiracy theory. Daming conspiracy theory ngayon. Like, let's say, eto, di ko alam kung alam nyo to, pero let's say, yun daw asawa yung first lady ng France, si Brigitte Macron, ay isa daw transgender. Tapos nagpapanggap lang siyang babae. Ano sa tingin mo, selectable? Anong masasabi mo doon? That na si Brigitte Macron ay trans.
Away diyan! Pambihira kayo. Hayaan mo siya ano, dadada. Kung ayaw mo siya paniwalaan kung anong gusto niya, 'di ba? Ganun talaga. Hindi mo kailangang debatihin. Hayaan mo siya. Kung hindi ka naniniwala, di wag, 'di ba? Gano'n lang naman 'yun eh. Eto si Dadada, ano eh, mahilig kasi sa debate to eh. Okay naman 'yun. Ako mahilig din ako sa debate, 'di ba? Pero minsan, hayaan mo lang yung mga tao kung ano, kung naniniwala sila, kung ayaw mo na maniwala. Kung nasabi mo na yung piyesa mo tapos hindi pa rin sila compelled na i-consider yung sinasabi mo, that's fine. 'Di ba? Hindi ito si Dadada, hindi maka-move on eh. Pag may nagdi-disagree sa kanya eh. Masyado naniniwala siya sa Anunnaki eh. Oh. Ikaw hindi. Eh di, okay. Pero ano about conspiracy theories lang, just right now, yung word na conspiracy theory, especially if it's political, that's you need to take a look, uh, you need to take a second look doon sa mga kine-claim nilang ganun. Kasi a lot of people are really nefarious and a lot of them are working behind the scene, behind the politicians, yung mga nagfa-fund ng kung ano-ano dyan. Sila yung mga donors, sila yung mga... Kasi, di ba, ano ba sinasabi? Poor men wants to be want to be rich, di ba? And then rich men want to be kings eventually. Kumbaga, after mong yumaman, mayaman ka na, the next thing you know, you want power. Kung insatiable ka na tao, ha? Kasi mayaman ka, ano gagawin mo sa yaman mo? Wala kang influence, 'di ba? So, pwedeng kumandidato ka, pwede kang maging presidente, o kaya gumawa ka, maging head ka ng multinational corporation or something. Basta meron kang influence, at pwede kang bumili ng mga politiko. That's power without trying to be the politician itself, 'di ba? So once na yumaman ka na, you're gonna be a king, not by by kumbaga, not a real king na parang monarch ka, pero you're gonna be a king in your own way, kung if you have enough influence, if you have enough power. And then kung king ka na, dictator ka na, what's the next? Ano pa yung susunod? Diba now, kings would want to be gods. They want to be able to tawag dito, create a world according to their vision, according to their beliefs. 'Di ba? So, a lot of can you imagine how many billionaires out there? Ano pang gagawin nila sa pera nila? Diba, hundreds of billions. Tapos world leaders na nandun na for decades, 'di ba? What kind of wealth are at their disposal, and what kind of power they wield to to tawag dito, to mold the fate of the planet. Pwede nilang gawin yun eh. So pag nakita nila na medyo ano na siya, let's say
ah, ideologically hindi tugma 'to. But parang ano yan, meron kang hindi pinapaniwalaan dun sa culture. Let's say kaya kayo mahirap kasi ganito. Kasi kasi hindi nyo hindi nyo ginagaya yung ginagawa ko, 'di ba? So, that's that's how they're gonna buy influence, they're gonna affect policies that would eventually tawag doon, mold the universe according to their vision. Kaya siya ang galit ata kasi nagtanong ako, baka ancient aliens naman yan. Na, bahala kayong dalawa dyan. Anyway, tapusin na natin to. Nag, wala naman talaga akong topic. Wala lang akong magawa talaga. Kaya ako nag-live. Ano, hindi pa kayo tapos? Magbati na kayo. Magbati na kayo. I can turn water into wine though. Kaya to. Ikaw din na selectable. Kung naniniwala sa Diyos, tapos ikaw hindi, kaya mo rin si Dadada. 'Di ba? Ano lang naman yun eh.